Pero since we're talking about friendships na, segue na natin sa kung ano talagang pag-uusapan natin ngayong umaga, which is mga toxic na kaibigan. Si Ina, ayan, toxic. One of the example. Kaya nga naisip natin yun eh, like kay Ina eh. Pero kayo guys, for everyone, paano nyo ba masasabi na toxic na yung friendship nyo with a person? Naalala ko lang na experience in my life na parang toxic yung friendship. Yung friend mo pero secretly nakikipagkompetensya sa'yo. Yung mga ganon. Yun yung usually na toxic friends na na-encounter mo in your life. Kayo ba? Ako siguro yung unhealthy na friend, yung parang feeling mo, kaibigan ko ba to? Parang iniisip mo siya na parang hindi siya nakakatulong sa buhay mo. Yung parang ganon, may ugali siya or certain traits na kukwestiyonin mo, kaibigan ko ba talaga to? Tapos mapapaisip ka talaga na, parang hindi siya nakakabuti sa akin, unhealthy. Parang gano'n naman siya. Ikaw, Vance? Ako, nakaranas kasi ako na siniraan niya ako sa kanya ako nag-vent out. And then, nalalaman ko na lang na kasama niya yung shinare ko, tapos kasama niya kainuman niya. Tapos shinare niya yung shinare mo. Of course! Ako tipo yung kalaban ng lahat. Na tipong, nag-share lang naman ako kasi masama yung loob ko sa ganit. Ang malala pa nun, ako na nga yung dihado. Instead na magkampihan kaming dalawa, parang dun siya. Wala, so hindi mo yun friend. Friend mo siya, pero hindi ka niya friend. Oo. Lala. Sa akin naman, parang na-realize ko na toxic na yung friendship ko with a person. Kapag kasama ko siya at pagkatapos feeling ko drained ako. Bagot. Oo, dala mo, karga mo, no? May mga ganun. So eto na nga, may listahan kami na nakuha ng mga uri ng toxic friends. Unahan na natin ito, pinakauna. Friend mo competitive. Friend na lahat na lang ginagawang competition, instead na i-celebrate ang wins mo, i-downplay pa niya na parang siya pa rin ang winner. Since ikaw yung may entry kanina. Meron ako nun friend na parang itatry ka niya i-one-up sa lahat ng sasabihin mo, kahit maliit na bagay. Bawa, sinabi ko na, grabe, kinakabahan ako sa quiz natin, hindi ako nakapag-aral. Ako nga, absent ako nung tinuro. Yung parang lagi siyang may sagot na masya. Grabe, di ako nakatulog kagabi, 2 hours ng tulog ko. Grabe, ako nga, wala akong tulog at ulit. Okay, sige, lagi siyang a step further than you. Wala ka sa lola ko, wala ka sa lola ko. Hindi siya yung nagyayabang na mas magaling siya. Pero parang pag may shinare ka na pinagdadaanan mo, mas mabigat yung pinagdaanan niya. Parang mas malupit yung kwento niya. Oo, mas malupit yung kwento niya. Pero napapansin ko talaga siya na hindi lang niya sa akin ginagawa. Sa lahat ng tao, parang lagi siya. To the point na pag may nagkikwento, nakatingin ako sa kanya, inaabangan ko na, may sasabihin to. Aabangan ko na may sasabihin to. Parang naging game na tuloy siya sa akin. So, ayun. Okay naman maging competitive para makatulong din yun sa path mo or sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero dapat din ma-realize natin na dapat naging maayos din kung paano din tayo makipagkompetensya sa tao. True. Healthy. Yeah, pwede naman makipag-compete na naghihila kayo pataas, naging pababa. Ito naman, from another perspective, may time ba na parang na-accuse kayo of being competitive when you're not? Yeah. Hindi ko na maalala specifically, pero I'm sure meron.